most unacceptable for me, for self-seeking individuals to capitalize on poverty, using it to their advantage, advancing their ambition. We simply cannot let this slide. Tiwala po ako na sa pangunguna ng ating chairperson, Senator Amy Marcos, hindi lamang maisisiwalat ang katotohanan, mabibigyan din natin ng katarungan ang ating mga kababayan na pinagsamantalahan. Sila mga pinaglaanan ng ayuda ng ating pamahalaan, ngunit napilitang ibinta ang kanilang lagda at dignidad. Daghang salamat, Senator Amy, sa pagtindig. Sa ating mga kababayan, nanawagan po kami sa inyo, kasama ang panawagan ng ating Comelec. Maaari niyo pong bawiin ang inyong perma na sa pilitang kinuha sa inyo ng Politicians Initiative. Huwag po natin hayaang magtagumpay ang mga mapanlinlang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat, Madam Chairman. Maraming salamat, Senator Bato, at kinikilala rin natin ang pagdating ng ating mahal na Senador Chis Escudero. Nagpahiwatig na yata si Senator Chis at si Senator Francis Tolentino na hindi na sila magbibigay ng pambungad na pananalita, kaya kikilalanin na lamang po natin ang ating Senator J.V. Ejercito. Madam Chair. Yes, please. I won't make any introductory statement, but I'll go straight to the questions at the appropriate time. Thank you very much. Yes, we welcome that. Senator J.V., please. Thank you, Madam Chair. Sa umagang ito, nasabi na ng ating mga kasamahan, yung mga gusto rin natin malaman. Anyway, ang lagi ko pong sinasabi, ang People's Initiative or ang CHACHA is really a very divisive activity. Sa ngayon, ang dami nating problema, ang kinakaharap, ang dami nating hamon na dapat pinagtutuunan ng pansin. No? Andiyan po ang inflation, yung mataas na presyo ng bigas at bilihin, yung infrastructure natin na kinakailangan nating humabol sa ating makaratig bansa para maging kaaya-aya tayo at maging attractive, energy at iba pa. Ang nakakalungkot po ay there's a time for everything. No? And sa nakita natin noong nakaraang araw, Madam Chair, naging all-out war na, naging hell broke loose, nagkaaway-away na, political bickering started very early. Ang ganda ho na sana ng sinimula natin. And I feel frustrated, Madam Chair, that we in the Senate, we have passed the important pieces of legislation that would serve as a framework and direction on which this administration would take in the next 6 years, ay para pong nasasayang dahil po sa ganito pong activity. Gusto rin ko siyempre tulad din ating mga nabanggit na ating makasamahan, gusto natin malaman yung third mode of changing or amending the Constitution, which is a People's Initiative. Kung tunay po na ito ay People's Initiative, we always regard the people's voice as sovereign above everything. Kaya lang sa mga nabasa natin, sa mga impormasyon na ating nakalap, talagang mukhang tila ito'y may bahid, may strings attached, ika nga. So yan ang gusto natin malaman sa umagang ito. At siguro dapat din malaman natin mga kababayan, this activity of People's Initiative o PI is not only the fight between the Senate and the House of Representatives. Dapat malaman din nila kung ano pa ang implikasyon ng mga ito. Dapat natin maipaliwanag. Base doon sa inyong mga video na pinakita, Madam Chair, ay talagang maliwanag na ang mga taong pumirma, hindi po nila naintindihan ang kanila pong pinirmahan. So with that, Madam Chair, I will also ask questions later on. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa Senado. And at this juncture, we need to call our Legislative Committee Secretary to administer the oath to all the resource persons and witnesses present, both online and physically present. Attorney Dana Alberto, please. Yes, we also acknowledge the presence of our Senate President, Juan Miguel Zubiri, and Senator Cynthia Villar, also who has just arrived. Yes, please proceed, Attorney Alberto, please. May we request all of our resource persons to please rise?
Also from those in the gallery, please. Thank you very much. Kindly raise your right hand. Kindly repeat after me. I state your name. Do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. Thank you very much. You may sit down. Yes, and if we're ready, we would now like to call on our witnesses, the few brave ones from the different LGUs, to testify regarding their knowledge of the signature buying that occurred. Attorney Dana, who shall be the first witness to be called? I think from Quezon City, we have two who have been willing to testify to this committee. May we call on them, please? They will be testifying via live link, via All right. Zoom. Okay. Are they online? Kindly show the screen, please. Secretariat. I am very grateful to the Senate President, who also has brought 5 witnesses from Bukidnon, as well as Senator Antiveros, who has volunteered a number of witnesses as well at the proper time. So, Secretariat, are we ready? I know that the Quezon City witnesses are awaiting the opportunity to testify. Oh, ayan. Sige, maraming salamat. Hindi na kinakailangan mag-oath. So, Attorney Alberto, please. Para po sa mga witnesses na nasa Zoom po, via Zoom, kindly raise your right hand po. Okay. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Sagot lang po ng yes or no. Yes po. Yung tatlo pa po na na other witnesses, hindi po narinig ang sagot. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes po. Okay. Marami pong salamat. Maraming salamat. At mauna daw yung mga taga Quezon City. Alam ko, dalawa kayo riyan. Unang-una, basahin ko muna yung statement ninyo o si Secretary magbabasa ng statement natin. Tama po ba itong statement na nanggaling? Hindi ko na babanggitin yung pangalan, ha? Okay. Babae ito. At nakausap po natin itong dalawang babaeng matatapang sa QC. Ang sabi, may tauhan na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon. Tama po ba yon? Tama po ba yon, Witness 3? Tama po. Okay, Witness 4. Madam Chair, Yes po. Yes, if they are Congressman brave witnesses, bakit po sila nakamaskara? po. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na po yan. At yung Sila- iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Tama. Thank you. Pwede ninyong sagutin, ba't kayo nakamaskara? Ba't kayo nagkukuble?
Anong kinatatakutan ninyo? Babalikan kayo? Pwede po. Sino? Sino maghihiganti sa inyo? Yung nagpapalista po sa amin. Yung mga nagpapasign. Sino po yung nagpapasign? Ang sabi ninyo, may mga tauhan. Official ba yun? Hindi po. Taga-barangay? Hindi po. Parang napag-utusan lang. Napag-utusan lang. Eto naman, may isa pang testigo tayo mula rin sa Quezon City. Ang sabi ganito, naganap po yung pagpirma ng mga pangalan noong linggo ng Enero po, sir. Yung listahan ginamit nila, may nakalagay ng mga presinto sa aking nahango sa COMELEC. Sa aming barangay, may nangangalap po ng pirma. Kaso, hindi ko maintindihan kasi English ang gamit na wika. Taga-QC rin po ang nagsabi nito, hindi rin namin inexplain nung naglilibot ano ang laman ng form. Ang sabi, basta pumirma kayo, may ayuda kayo. Alam nyo naman, sir, na pag ayuda ang usapan, talaga agad pumipirma nga kabarangay ko. Pero sa akin po, parang alam po ni Kapitan yung naganap na pagpirma sa barangay namin. Recording stopped. Pwede pong tanungin, alam ni Kapitan yung naganap sa barangay namin. Tama po ba yun? Opo. Yung testigo po natin na isa na taga-QC, Opo. alam ng Kapitan ninyo. Paano mo alam na alam ng Kapitan? Kasi galing po sa barangay po yung pinapirmahan po sa amin. Pero yung nagpapapirma yung Kapitan o iba pang tauhan niya? Hindi po. Yung tao po. Pero hindi po yung tauhan ng barangay. Kaya po parang napag-utusan lang po siya. Pinag-utusan na daw siya. Pinag-utusan. Pero alam mo na galing sa barangay. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Tama po ba yun? Pakisagot na lang kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo nagtatakip? Madam Chair? Natatakot po kami, baka po balikan po kami nung nagpaparma po sa amin. Our rules allow. Our rules provide that they can protect their... Opo, okay. At si Senator Bato may katanungan din. Thank you, Madam Chair. Hindi po. Mga witness, si Senator Bato ito. Opo. Sige po. Ako, magbigay ako sa inyo ng assurance, nakausapin ko yung PNP, just in case takot kayo na may mangyari sa inyong masama. Wala pong mangyari sa inyo. Ipapasecure ko kayo ng Philippine National Police. Baka pwedeng okay lang sa inyo kung pakita yung mukha nyo, pero kung ayaw nyo, walang problema. Pero ako, kung takot kayo sa seguridad ninyo, na baka balikan kayo sa mga politiko na nasa likuran nitong People's Initiative, I can guarantee you, I can talk to the PNP na bigyan kayo ng security. Pero, Anyway, yun lang sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa kanila na huwag kayong matakot, andyan yung ating police. Yun lang, Mr. Chair. Madam Chair, thank you. Madam Dito Chair. na lang po. Okay, naintindihan namin kayo. Alam namin yan. Di ba apat kayo, may karagdagan pa ba yung ating dalawa pang hindi umiimik pa? Tungkol dito sa mga signatures at yung kaba ninyo na matatanggal kayo sa listahan ng ayuda kapag hindi kayo sumang-ayon. Meron ba kayong maidadagdag? Ba't kayo takot na hanggang ngayon di kayo nagpapakita ng mukha eh? then, Madam Chair, may Yes, SP Subiri, please. Maraming salamat, Madam Chair. Magandang umaga sa inyo lahat. Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? Marami po tayong hearings na nasagawa from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga kulto. Talagang nagtatago sila ng identity. For the mere fact na
baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Dahil in-establish natin dito ay mga politiko ang nagtutulak nito, kaya politicians initiative, ika nga sabi ng ibang mga kasama natin. So, sa aking pananaw, wala pong violation kung sila po ay nagtatago lang ng mukha nila dahil naka-livestream po to sa buong bansa, ayaw din nilang ma-expose ang kanilang sarili. I think we have to give them that right. And we've been practicing that here in the Senate. Of course, when they give their testimony for legal purposes, lalabas talaga yung mga pangalan at identity nila. But for this, in all intents and purposes, if we want to find out the truth and ferret the truth na hindi po sila matatakot, we should protect their identity at this point in time. Our rules allow it. I do not know the rules of the House of Representatives, but the rules of the Senate allow that their identities may be protected until, of course, the actual factual certification or subpoena and rather affidavits will be issued for our courts, no, for the cases to be filed. So, yun lamang po, Madam Chair, hindi po natin kailangan silang pilitin, no, at this point in time na i-reveal ang kanilang sarili. Kasi kung hindi, maraming matatakot sa mga hearings natin. Walang maglalabas. There's a Whistleblower Act. So, we can protect them, no? And not only the PNP, the Senate can also extend protection to these witnesses. So, yun lamang po, Madam Chair. Yes, Madam Chair, Yes, Madam sino po Chair. yun? Yes, we I just want acknowledge to know Senator if Villar. you can divulge the district in Quezon City where this happened. Pwede ba? Narito yung address sa akin, pero siguro sa executive session na muna hanggang magkaliwanagan. Okay, sige. Maraming salamat kina Senator Bato at sa SP natin for the assurance that the witnesses will be adequately protected. And we acknowledge also the arrival of Minority Leader Coco Pimentel. Meron pa ring nagsasabi na hindi ninyo naintindihan ng nakasulat kasi English. Ang sabi ba, may kinalaman sa ayuda to? Pag pinirmahan, ayuda. Pero hindi ninyo nabasa o naintindihan yung English. Tama ba yun? Tama po, kasi English po yung nakasulat. English yung nakasulat. So wala kayong naintindihan doon sa constitutional amendment na sinasabi? Wala po, basta pumirma lang po kami ng pagkasal. Pumirma po kayo pati may ayuda po. Wala ba silang pinaliwanag na may kinalaman to sa ating saligang batas? Wala namang ganon. May sinabi ba? Yung paliwanag po sa amin, ano po? May petition daw po. Ano? Petition po. Kaso di ko po maintindihan eh. Kasi mabilis po yung pagpapaliwanag po nun. Mabilisan lang yung pagpapaliwanag. Anong kinalaman ng ayuda doon? Ano daw sabi? Hindi ko po alam eh. Kasi basta pagka-perma po namin, may present number po, tapos ayuda daw po eh. Binigyan ba kayo ng pera pagkatapos? Wala po. Pero may pangako? Pangako lang po, abot po sa ayuda, pero di po namin alam po kung ano pong ayuda. Nagbigay na ba ng pera mula noon? Wala po. So nag-iintay pa rin kayo? Opo. Nako, baka na 1, 2, 3 po tayo. Saan daw yung pera manggagaling? Sa syudad, sa congressman, saan daw? Wala po siyang sinabi kung saan pa manggagaling, tsaka wala po sinabi sa amin kung pera po eh. Basta baka may ayuda daw po. Or din niya po alam kung saan po. Nung narinig ninyo yung ayuda, sige na lang. Opo. Siyempre, sa hirap ng buhay. Okay po. At maraming salamat sa inyo. Kung may maidadagdag pa kayo, pwede naman gumawa ng sinumpaan sa salaysay. Pero sa ngayon, I would like to call on another witness who's actually here in person, I believe in the hall, right now. Madam Chair? Yes, please. Abang tinatawag natin, Madam Chair, can I inquire something? Yes, please proceed. Yes. May I know from the Chair if Attorney Anthony Abad was invited? And is he Yes. around? Is he Yes. around?
He Nag-regret. was invited, but yes, Yung regrets. pangalan niya is very, very visible doon sa form, yung petition form na pinapakita nila. So, can we insist on inviting him? O Yes. kung ayaw niya mag-attend, ipasampina natin, Madam Chair? Yes, I think we'll have to consider that. But like you said, Senator Bato, his name is very prominently displayed Yes. on the form. He is the face of this brouhaha. So he should present himself. Otherwise, useless itong magiging inquiry natin kung hindi natin makita yung tao na nandoon sa papel, sa form. So can we subpoena this person, Madam Chair? Madam Chair, Yes, Congressman Marcoleta, please. I am happy that Senator Bato raised this question because That's right. this is the gist of the entire inquiry. Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong Politicians Initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, sila po ang nagiging parang kontrabida dito. I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear in this committee. But, as a member, hindi po nyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. I am not defending the Speaker. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya single-handedly or